What's up mga Joey? So, andito na naman tayo and welcome to John Jai Reviews. And ang gagawin lang nating review ay sasagutan natin ang mga tanong tungkol sa ginawa kong review, tungkol sa Raven bracket at saka dito sa ating Luhan Top Box. So last 2021, gumawa ako ng review para sa Raven bracket at saka dito sa ating Luhan Top Box. Sasagutan lang natin yung mga tanong at mga nag-comment dun sa ating na-post na YouTube video. Hindi na natin papatagalin. Let's go! Isa sa mga madalas na tanong na nakikita natin dun sa ginawa nating top box at Raven bracket review ay kung anong size or ilang liters yung top box. So, as what I mentioned, ang size ng top box ay 45 liters. And then, dun sa top box, ang brand niya ay Duhan. At ang kasya doon ay isang full-faced helmet. So, unfortunately, hindi kasya dalawang half face. So, isang full face lang talaga ang kasya. Meron din tayo tanong dito from Mark Ryan. Hindi po ba mabigat para sa Honda Click 125 ang ganyang top box? Actually, hindi siya mabigat. Or ako personally, hindi ko siya ramdam. For reference, ang weight ko ay nasa 58 kilos. So, kahit may angkas, swabe pa rin sa biyahe. Pinanggo-grocery ko rin kapag namimili. Kahit medyo puno yung top box, tapos lagyan pa ng laman yung loob sa may seat. Tapos, kasama yung angkas, doon mo lang siguro mararamdaman yung bigat. Pero kung dire-diretso naman yung biyahe, as same pa rin. So, tuloy-tuloy lang, wag ka lang madadaan talaga sa lubak. So, yun talaga yung pinaka-maging problema mo kasi doon mo mararamdaman yung bigat o doon mo mararamdaman yung tagtag. Pero, overall, hindi mo siya ramdam kahit may 45 liter na top box ka, kayang-kaya siya ng Click 125. So, meron din tayong tanong din dito at ito yung madalas na nakikita natin. So, hindi ba mapuputol yung bracket? So, 2021 ko ginawa yung vlog or yung video na review. So, doon ko rin siya pinakabit. After 2 years, 2023 na halos for daily use, hindi pa naman ako nakakakita. No? Wala pang senyales na mukhang mababali yung bracket kahit na madalas punuan, lalo na pag pinamamalengke or pinanggo-grocery. So, wala pang signs na nakakaramdam or tumutunog na babaliin yung Raven bracket. So, hopefully, sana tuloy-tuloy sa mga naka-Raven bracket din, kagaya ko. Ride safe sa atin mga paps. Tapos, hopefully, hindi tayo maputulan or maging maganda yung nakuha nating produkto. Pero, to answer the question, for 2 years, all good pa naman and wala pang senyalis na mukhang mapuputol yung bracket. So, dito kakabasa ko lang, nagulat ako. May nag-comment na sa Raven bracket pala, merong plastic. So, hindi ko alam kung ano itsura ng plastic or kung paano siya. Kasi ang nabili natin is yung alloy na Raven bracket. So, ayun, wala pa naman, nabanggit nga, wala pa namang cracks. Mukhang wala pang problema kahit na 2 taon na natin ginagamit. So, mukhang all good naman yung nakuha natin produkto. May tanong from Raymart Katindig. So, natanong niya, Paps, nagkaroon ba ng wiggle clicky mo nung nagpakabit ka ng top box? Kung meron, ano ang naging fix? So, nung kinabit yung top box and then nung binyahe ko, hindi naman ako nagkaroon ng parang wiggle dun sa top box. Not sure kung ang minimension mo na wiggle ay wiggle ng box or wiggle ng sa pagmamaneho. Pero nung kahit may angkas ako, hindi ako nakaramdam na umaalog or maluwag yung box or yung bracket mismo. Ang isa lang na naramdaman ko or na-experience ko with regard dahil may top box is nagiging stiff yung manubela. So, nung pinadala ko sa kasa, parang in-adjust nila kasi ang nangyayari, naninigas yung manubela kapag kinakambyo pakaliwa or pakanan, naninigas or nagsastuck siya sa gitna. So, yun lang yung parang problema na naranasan ko. At sabi nila dahil daw yon kapag madalas ka nadadaan sa tagtag. So, factor din kung mabigat yung laman ng top box mo, kung may angkas ka pa, plus
factor din siya. So, yun yung nagiging prone. Pero sabi naman sa kasa, isa daw talaga sa parang mga sakit ng click yun. Pa-update naman, Lods, if di naglo-loose tornilyo, parang hindi naman, Pop. So, hindi naman naglo-loose yung tornilyo doon sa mismong plate ng top box and mismo doon sa bracket. So, hindi siya maluwag, hindi rin matagtag, at hindi maalog kapag binabiyahe. Kahit na nabanggit ko nga madami laman or kahit may angkas ka, hindi siya nagiging sagaban habang kayo nagmamaneho. So yun, nakakagulat. Kung titingnan nyo dito, marami talagang nagtatanong at nagsasabi na baliin yung Sec Raven bracket. So, kaya ko rin ginawa yung parang part 2 ng video na to para ma-share din sa mga nagbabalak kumuha ng Sec Raven para sa mga naka-click 125. So far, so good naman yung nakuha kong produkto. Hindi ko sigurado kung baka swertihan ba o tsambahan lang na makadampot ka ng factory defect, kaya mabilis pabalian. Pero so far sa nakuha ko kasi, all good siya. Hindi mabilis, or hindi, actually hindi naman nabali ngayon, kaya hindi baliin yung nakuha ko. At ayun, sa mga nagtatanong kung okay bang mag-Sec Raven, ako personally, preferred ko talaga siya kaysa sa DC Monorack. Dahil mas bagay talaga yung Sec Raven kaysa sa DC Monorack in terms of aesthetic o yung kung titingnan, kasi parang kapareho siya nung stock na bracket niya talaga eh. So parang hinulma talaga yung Sec Raven, Sec Raven bracket para sa Click 125. So yun lang, ang sa akin lang sa nakuha kong produkto, okay siya. Kaya nire-recommend ko din sa mga nagpaplano kumuha. Okay naman ang Sec Raven bracket. So overall, after 2 years, everyday use, hindi naman nagkaroon ng problem yung Sec Raven bracket ko. And hindi rin naman ako nagkaroon ng problem sa top box and dito sa duhan. So overall, good yung product. Hindi pa naman ako nababalian. Although, makakaramdam talaga kayo ng bigat tuwing nakakatapak or nakakadaan sa lubak. Lalong-lalo na kapag may backride kayo. Depende rin kung gaano kabigat yung laman ng top box ninyo, and then depende rin kung ano yung mga bit-bit nyo. So nagbabari siya, pero so far and hopefully hindi naman mangyari sa inyo nakikita natin sa comment na sinasabing napuputulan, so sobrang hasa niya, sobrang hirap. Pero for almost 2 years, all good pa naman yung top box and yung Raven bracket ko, and then wala pa naman or no sign pa naman na mukhang mapuputol siya. So hopefully tuloy-tuloy tayo. Hope you like this video, and if you learned something, please do like and share, and of course, subscribe.